Tumayo po tayo mga kapatid para sa ating panalangin. Dakilang Ama, Yahuwah, na banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Sa oras na ito ng aming pagsamba, haharap kami sa iyong banal na harapan, Ama. Taglay namin ang mga bagay na nakahadlang sa aming pagsamba sa iyo. May mga damdaming kaming hindi namin masabi sa iyo, Ama. May mga suliranin kaming hindi namin kayang malutas. May mga bagay na nagpapahina sa aming pananampalataya. Subalit, dahil sa aming pag-ibig sa iyo, Ama, dahil sa aming pagsunod at sa iyong mga pangako, kami ay humaharap sa iyong banal na harapan. Nagpapasalamat kami, Ama, sapagkat napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Taglay pa namin ang aming buhay at lakas. Taglay pa namin ang aming karapatang sambahin at purihin ang iyong napakadakilang pangalan. Sana'y basbasan mo ang bawat isa sa amin sa oras na ito, Ama. Kung kami naman ay may mga kasalanan, may mga pagkukulang sa iyo, patawarin mo sana kami. Gawin mo kaming karapat-dapat sa aming pagsamba. Linisin mo sana ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa, upang sa aming pagsamba, Ama, maging karapat-dapat kami sa iyong banal na harapan. Basbasan mo sana ang mga salitang aming maririnig. Ito sana'y maging pagkain ng aming mga kaluluwa. Ito sana'y maging gabay namin sa aming paglilingkod sa iyo. Ito magpapatatag sa aming pananampalataya upang hindi na kami mahiwalay pa sa pananampalataya at pagsamba sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo sana ang aming kapatid na maghahayag ng iyong mga salita. Samahan mo siya ng iyong Santong Espiritu. Pagkalooban mo siya ng karunungan nagmumula sa iyo upang lahat kami makinabang sa pagsambang ginaganap namin sa oras na ito, kasama ng mga kapatid namin at gayon din ng mga kaibigan at ng mga ibang taong nakikinig sa oras na ito, Ama. Sana'y magkaroon sila ng kalinawagan sa kanilang pag-iisip, maunawaan nila ang gusto mong ipahatid, Ama, kung ano ang nangyayari sa iyong banal na iglesia. Basbasan mo rin ang aming mga abuloy na sana ito'y maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong mga banal na salita. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Kaya kailangan mo mag-exercise. Kaya may darating na therapist. Kailangan bago natin pag-aralan ang ating paksa ay bilang pagtutuwid sa nakaraang pagsambang pinangasiwaan ko po ang pagkakabit na muli sa mga sangang pinutol mula sa dating puno ay magaganap sa panahon ng matinding kapighatian bago mangyari ang milenyo o ang millennial kingdom ng ating
Panginoong Yahushua na kung saan siya ang maghahari ng 1,000 taon. Puntahan natin ang paksa ng ating leksyon, mga kapatid. Mga makabibliyang pananaw tungkol sa Diyos at gobyerno. Ang ating pong saloobin, mga mahal na kapatid, at ang ating pakikilahok sa politika, gaya ng pagboto, pakikilahok yon sa politika, ay bilang mamamayan po ng isang bansa, ay dapat ay mabatay sa Biblia. Mayroon tayong kasabihan po na hindi pwedeng pagsamahin ng relihiyon at politika. Pero ang tanong, totoo ba yun? Maari ba tayong magkaroon ng mga pananaw sa politika na hindi isinasaalang-alang ang ating pananampalataya bilang tagasunod ng Kristo? Ako bilang isang sagot ko po hindi. Hindi natin magagawa po yun. Dapat ipaalam ng ating pananampalataya, iudyok ng ating pananampalataya. Kailangan ay dapat nakabatay sa ating pananampalataya ang ating maging pananaw sa politika. Ang Biblia po ay nagbibigay sa atin ng ilang pananaw tungkol sa ating posisyon sa gobyerno. Isa sa mga ito ay ang kalooban ng Diyos na nangingibabaw sa bawat aspeto ng buhay ng tao. Ang kalooban po ng Diyos ang may pangunahing halaga sa lahat at sa lahat ng tao. Ang plano at layunin ng Diyos ay nakatakda at ang kanyang kalooban ay hindi pwedeng mabago. Ang kanyang itinakda, kanyang isasakatuparan nito. Walang gobyerno o walang politiko ang makakapigil sa kanyang kalooban. Sa katunayan po, ang Diyos ang nagtatayo ng mga hari. Ang Diyos din ang nag-aalis sa kanila batay sa aklat ng Daniel. Ang pag-unawa po, mga kapatid, sa katotohanan ay makakatulong sa atin na makita po natin ang politika ay isang paraan na ginagamit ng Diyos upang maisakatuparan ng kanyang kalooban. Kahit na ang masasamang tao ay inaabuso nila ang kanilang kapangyarihang pampolitika na may masamang layunin, ang Diyos po sa likod noon ay may mabuting layunin na pinagsasama-sama ang lahat ng bagay para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya na tinawag para sa Kanyang layunin, yung mga pinili niya. Pangalawa ho, ang politika o gobyerno ay hindi lunas sa lahat ng ating mga suliraning panlipunan. Hindi tayo maliligtas o maililigtas sa pamamagitan ng mga politiko o ng gobyerno. Tanging ang Diyos ang makakapagligtas at siya ang nagbibigay ng mga sagot sa mga problema ng lipunan. Hindi natin nabasa sa Bagong Tipan na si Yahushua o alinman sa mga apostol ay nagtuturo sa mga mananampalataya kung paano irereforma ang paganong mundo na ating kinalalagyan mula sa idolatrong, immoral, korap na mga gawain sa pamamagitan ng gobyerno. Hindi malulunasan yan ng tao kailanman. Diyos lang po ang ating pag-asa. Dahil diyan, mga kapatid, ano po ang isa sa mga autoridad o authority na itinatag ng Diyos upang pangasiwaan ang mga tao o mga mamamayan ng isang bansa? Ating basahin ang unang talata sa Biblia sa ating pag-aaral. Ganito po nakasulat, magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Pag binasa ninyo sa Bibliang Ingles, sa God's Word Translation, ang sabi, every person should obey the government in power. Kaya ang gobyerno ay isa sa authority na inilagay ng Panginoon Diyos. Kaya walang authority o walang gobyerno na hindi ang Diyos ang naglagay. Paano ho yung masamang gobyerno?
ang Diyos din ang naglagay nun. May layunin ang Diyos doon. Hindi po natin pwedeng tawaran ang layunin ng Diyos. Iba ang paraan natin sa paraan ng Diyos. Iba ang pananaw natin sa pananaw ng Diyos. Ibang iniisip natin, pag-iisip natin sa pag-iisip ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, ngayon, tatandaan natin, lahat ng pamahalaan o gobyerno ay mula sa Diyos. Tanong, ayon po sa Biblia, kailan pa naging pulisiya o naging patakaran ito ng Panginoon Diyos? Ang paglalagay ng mga namumuno sa mamamayan o sa mga taong kabilang sa lipunan. Pakinggan natin ang kasunod dito sa Daniel, ganito nakasulat. Sinabi niya, purihin ang Diyos magpakailanman. Siya ay matalino at makapangyarihan. Siya ang nagbabago ng panahon. Kaya itong panahon natin sa Amerika na winter, spring, summer, or fall, ang Diyos ang may gusto po noon, hindi tao. Kaya ang sabi diyan, Diyos, siya ang nagbabago ng panahon. Siya ang nagpapasya kung sino ang maghahari. At siya rin ang nag-aalis sa kanila sa trono. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa marurunong. Mga kapatid, kailan pa naging patakaran ng Panginoon Diyos na siyang naglalagay ng mamumuno sa isang bansa? Siya din ang nag-aalis noong pangunang panahon. Sabi ng Biblia, siya, referido sa Diyos o kay Yahuwah, ang nagpapasya kung sino ang maghahari. At siya rin ang nag-aalis sa kanila sa trono. Alam niyo, pagka binasa po natin yan, dito po sa Bibliang Ingles, sa God's Words, ang sabi sa Daniel chapter 2, 20 to 21, praise be to the name of God, forever and ever, wisdom and power are His. He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. Kaya ang Diyos ang nagdi-depose o nag-aalis ng mga hari sa kanyang trono. Siya din ang naglalagay. Mga kapatid, ating sangguniin ang diksyonaryo o talatinigan. Anong kahulugan ng depose? Let us read this. Ito po ang ating mababasa. Depose, verb, yan ay pandiwa. Third person present deposes. Anong isa sa kahulugan? Remove from office suddenly and forcefully. Ayan, no? Remove from office suddenly and forcefully. Parang martial law, dinipose nila, no? Forcefully at saka suddenly. He had been deposed by a military coup. Nangyayari po yan, no? Yung mga kodita na yan, di ba? Katulad ng alam na natin. Marami na tayong alam po niyan, mga kapatid. Kaya nadidepose ang isang namumuno sa gobyerno sa pamamagitan ng military po o kodita. Yan ang kung tawagin po dyan ay suddenly removing a person from the office forcefully. Ang sabi pa sa second meaning nito, law testify to or give evidence on oath, typically in a written statement. Every affidavit shall state which of the facts deposed to are within, the deponent's knowledge. Sa makatwid, pag sinabing depose ay pag-aalis ng taong nakaupo sa gobyerno, maaring presidente, vice-presidente, o kasama sa ombudsman, kumbaga sa gobyerno sa Pilipinas, mga kapatid. Ang katumbas po niyan ay impeachment of a public official. Tayo po na mga kasama dito sa paglilingkod natin sa pangalan ng Iglesia ni Yahushua, naniniwala ho tayo, mga kapatid, na sino mang leader ng bansa, anumang uring bansa po yan, ang Diyos po ang naglalagay niyan, mga kapatid. Tandaan po natin, Diyos ang naglalagay. Mabuti man o masama, kurap man o hindi, Diyos ang naglalagay. At may layunin ang Panginoon Diyos diyan, mga kapatid. Ayon po sa Biblia, ano ang isa sa layunin ng Panginoon Diyos? Ng paglalagay ng human government
yung nasa gobyerno. Pakinggan natin. Next slide sa Roma. Ganito nakasulat. Sapagkat ang mga namumuno sa bayan, yan ang gobyerno, ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Tama nga naman. Kung may gobyerno, ay magulo, lalo kung walang gobyerno. Kaya naglagay ang Diyos ng government official para sa ikabubuti. Para maalis yung gulo. Magkaroon ng peace and order. Pero kung gagawa ka ng masama, ito naman ang sabi. Tama, ang gobyerno, lagay ng Diyos sa ikabubuti ng tao. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Totoo, hindi totoo. Hindi ba't ang gobyerno ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihang magparusa sa mga taong gumagawa ng masama? Ano pa? Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya magpasakop kayo sa pamahalaan. Hindi lang para maiwasan ang parusa, kundi dahil ito ang nararapat gawin. Ayon po sa Biblia, mga kapatid, anong isa sa banal na layunin ng Panginoon Diyos sa paglalagay ng mga taong opisyal naglilingkod sa ating pamahalaan o sa gobyerno? Ang sabi ho ng Biblia ay maliwanag para tayo ay kanilang pangunahan sa ikabubuti natin. Pero pag ikay gumagawa pangyarihan para parusahan ang gumagawa ng masama. Yung gumagawa ng mabuti, siyempre, ang sabi nga sa ibang sali ng Biblia, binibigyan pa ng mga karangalan niyang mga yan. Kaya ang gobyerno, kung babasahin natin sa ibang talata po ng Biblia, ay inilagay sana para maging mabuti. Huwag maging kurap. Di po ba? Inilagay ang gobyerno para parusahan ang gumagawa ng masama, hindi para apihin ang gumagawa ng mabuti. Inilagay ang gobyerno o government officials para i-maintain ang peace and order at kanilang protektahan ang mga taong inosente. Sino po yung mga taong inosente? Yung mga taong walang nagawang masama, kung sila'y mahirap, naaapi sila, na-oppress sila. Ang gobyernong matuwid ay inilagay para bigyan ng proteksyon ang mga tao na walang kakayahang ipagsanggalang ang kanilang sarili. Ito'y katulad lang po ng utos ng Diyos kay Zacarias. Next slide. Ito nakasulat sa aklat ng Zacarias. 7:8. Sinabing muli ng Panginoon o ni Yahuwah, makapangyarihan kay Zacarias, itong sinabi ko sa aking mga mamamayan, humatol kayo ng makatarungan. Kaya sa paghatol, di ho ba, sa paggawa ng desisyon, kailangan ay makatarungan. Ipakita ninyo ang inyong kabutihan at habag sa isa't isa. Kailangan po sa namumuno, merong kabutihan na ipinakikita sa kanyang pinangungunahan o kapwa, hindi sapagkat ibig lang niyang magmukhang mabuti siya, kundi yun talaga ang sana laman ng kanyang puso. Ano pa? Habag sa isa't isa. Meron siyang empathy sa tao. Mayroon siyang kaawaan. Huwag niyong gigipitin ang mga byuda. Ang gobyerno inilagay hindi para manggipit ng byuda, mga ulila, mga dayuhan, at ang mga mahihirap. Di ba? Kaya kung ano yan ang instruksyon ng Diyos kay Zacarias sa kanyang pangunguna noon sa bayan ng Diyos, applicable rin po yan sa panahon natin, maging sa mga government officials. Kailangan po sila ay hindi oppressor, kundi sila po ay tumutulong sa mga byuda, mga ulila, mga dayuhan, mga mahihirap. Huwag kayong magbalak ng masama laban sa isa't isa. Diba masama yung ikay magbalak ng masama laban sa isa't isa? Yung ikay magsalita na aking gagawin ito, ito'y aking plano na gagawin pag ginawa niyo ko ng ganito. Yun ay mga planong hindi dapat makita sa mga namumuno, lalo na sa bayan ng Diyos, maging sa mga government officials. Ngunit, hindi nila pinansin ang aking sinabi. Yung bilin ng Diyos kay Zacarias, no? Tinanggihan nila ito at hindi sila nakinig. Pinatigas nilang mga na parang bato ang kanilang mga puso at hindi sila nakinig sa kautusan
at mga salitang ipinasasabi ng aking espiritu sa pamamagitan ng mga propeta noon. Kaya ako, ang makapangyarihang Panginoon ay talagang galit na galit. Kaya mga kapatid, anong isa sa ating mga binasang ito? Itong instruksyon ng Diyos kay Zacarias na mumuno sa bayan ng Diyos. Kailangan po makatarungang ang pamumuno, meron siyang pag-ibig, malasakit sa kanyang kapwa. Ganyan din ang gobyerno. The government officials na inilagay ng Panginoon Diyos sa magitan ng pagboto ng mga tao, kailangan po ay mabuting gobyerno, ang hangarin niya ay sa ikabubuti ng kanyang bayang pinangungunahan at hindi para siya ay maging oppressor, mang-api ng mga tao, lalo na yung mga taong wala namang ginawang masama, di ba? Pero dahil sa kanila po na mga iba't ibang plano siguro ay nagagawang apihin pa ang mga taong kawawa na nga. Di ba mga kapatid? Kaya tayo, mga kapatid, na iglesia ni Yahushua, minsan ay merong bumabangon sa kaisipan natin eh. Iglesia tayo ni Yahushua. Hindi pwedeng mayroong separation ng church and state. Pero kapatid, nasaan ba tayo ngayon? Nasa mundo. Ano ngayon narito sa mundo? Gobyerno. Maiiwasan ba natin na tayo po ay mag-participate sa anumang programa ng gobyerno, lalo na kung tayo inuobliga bilang mamamayan ng isang bansa? At sapagkat yun ay tungkulin po natin, hindi ho. Hindi pamumulitika ang pagboto. Hindi pamumulitika ang tayo po ay tumulong sa gobyerno. Di ba mga kapatid? Alam nyo, katulad halimbawa na mga taong gustong mahalal, di ba? Gusto nilang sila ang malagay sa gobyerno. Meron silang mga plataforma di gobyerno. Alam nyo, pagka tayo boboto, ako bilang isa, hindi po ako tumitingin sa partido. Ako'y tumitingin sa plano ng politiko. Halimbawa, ang plano ng politiko ay siya po ay mayroong panukala na ang kanyang panukala ay siya ikabubuti ng bayan. Bakit hindi natin susundin yon? Di ba mga kapatid? Halimbawa ay puntahan natin yung katotohanan ng dalawa lang naman ang gender na nilikha ng Diyos, isang lalaki at isang babae. Di ba? Ako'y naniniwala po ron sapagkat yung po ay nasa Biblia. Kaya tayo, mga kapatid, na mga iglesia ni Yahushua, gamitin po natin ang ating tamang desisyon, ang ating tamang paghatol. Tandaan natin, ginagamit ng Diyos ang mabuti at masama na gobyerno para tayo po ay maging matalino. Kung masama ang gobyernong inilagay, maging matalino tayo bilang iglesia ni Yahushua sa pakikitungo sa ganyang mga taong nasa gobyerno. Kung mabuti, mas maganda, di ba? Ngayon, mga kapatid, ating puntahan po ito. Ayon po sa Biblia. Ating pong pag-aralan sa kasaysayan ng Biblia. Meron po bang mga nangyayaring conspiracy? Pakikipagsabwatan para lang gawa ng masama ang kanyang kapwa? Na yan ay nangyayari po sa gobyerno kahit saan kayo magpunta. Eto, alamin natin sa aklat po ng mga gawa. Ganito nakasulat. Isang tagpo ito. Natupad na ngayon ang sinabi ninyo noon dahil dito mismo sa Jerusalem, ang mga Hudyo at hindi Hudyo, pati si Haring Herodes at si Gobernador Pilato ay nagkaisang kalabanin ang inyong banal na lingkod na si Yahushua na inyong pinili na maging hari. Sa kanilang ginawa, natupad na ang inyong balak noon. At ito'y nangyari ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami, sabi ng mga apostol, tulungan niyo kami na inyong mga lingkod na maging matapang sa pangangaral ng inyong salita. Ipakita niyo ang inyong kapangyarihan. Loobin niyo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahushua na inyong banal na lingkod ay mapagaling namin ang mga may sakit at makagawa kami ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay.
Ito'y tagpo noon, mga kapatid. Ang Panginoong Yahusay nasa lupa pa. Di ho ba? Ang sabi riyan, natupad na ngayon ang sinabi niyo noon dahil dito mismo sa Jerusalem, ang mga Hudyo't hindi Hudyo, pati si Haring Herodes at si Gobernador Pilato ay nagkaisang kalabanin ang inyong banal na lingkod na si Yahushua. Kaya kung ating i-imaginein, panahon ng ating Panginoong Yahushua, may mga tao noon, mga Hudyo't hindi Hudyo, sa Jerusalem, kasama na po ang nasa gobyerno. Sino-sino yan? Si Haring Herodes, pati na yung gobernador na si Pilato. Ano ang kanilang mga ginawa? Nagkaisa, nagkaroon ng conspiracy para kalabanin ang ating Panginoong Yahushua. Kaya diyan, sa ating binasang yan, hindi ho bagong bagay kung sa panahon natin ay may mga conspiracy nangyayari sa pamahalaan o sa gobyerno. Maituturing nating masama, di ba? Conspiracy laban sa kapwa. Yan ay nabasa natin. Gobernador, hari, ang katumbas ng hari sa panahon natin ay parang presidente ho yan. Kasama yung mga hindi Hudyo ay nagkaisa, nagkaroon ng conspiracy para kalabanin ang ating Panginoong Yahushua. Ano pa pruweba? Eto pa, puntahan natin sa lumang tipan. Meron din bang conspiracy noon? At kanino kalaban? Laban kanino ang kanilang conspiracy? Na sinulat ni Haring David, Salmo. Ganito nakasulat. Next slide. Ito ang ating mababasa. Bakit? Nagsipagtipo ng mga bansa sa pagplano ng masama. Bakit sila nagplano ng walang anumang patutunguhan? Ang mga hari at mga pinuno sa mundo ay nagsama-sama at nagsipaghanda sa pakikipaglaban sa Panginoon at sa hari na kanyang hinirang. Mga kapatid, pag binasa po natin yan sa English, sa Psalms, ang nakasulat po roon ay ganito, mga kapatid. Dito po sa Salmo, ang sabi rito, why do nations conspire and the peoples plot? Nagplano in vain. The kings of the earth rise up and the rulers band together against Yahuwah and against His anointed. By isipin ninyo, maging nung panahon pa ng bayang Israeli, mga bansaho, mga hari, mga pinuno sa mundo, nagsama-sama, nagsipaghanda, nagkaroon sila ng conspiracy laban kay Yahuwah at laban sa the anointed one. Sino ba yon? Ang ating Panginoong Yahushua. Kaya, yung conspiracy nagaganap sa mga pamahalaan o sa mga government officials, bagay na hindi dapat nangyari. Kung nangyayari man po yan, hindi ho katakataka. Sapagkat noong pa man di bali ba, laban pa sa Diyos laban pa sa ating Panginoong Yahushua. Dahil diyan, sapagkat ang taong gobyerno ay tao din silang gaya natin na pwedeng magkamali, magkaroon ng isipang labag sa kalooban ng Diyos. Ano ngayon ang dapat nating gawin para sa kanila? Next slide. Ganito nakasulat. Sa Timoteo, una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng tao. Ipaabot nyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila ng may pasasalamat. Ipanalangin nyo ang mga hari. Ang mga hari, naghahari, kumbaga sa panahon natin mga presidente, pinuno ng mga bansa. Sabi ng Apostol Pablo, ipanalangin nyo, sabi doon sa mga tagasunod ng Kristo, ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. At dahil sa ang gobyerno ay taong pwedeng magkamali. Yang nasa Kongreso, Senado, Presidente, Vice President, sino pa man yung mga kasama nila, mga tao ho yun Nagbaplano, nagbabalak, maaring masama, maaring mabuti, salamat kung mabuti. Pero ang sabi po dyan ni Pablo, ipanalangin nyo
Hindi lang lahat ng tao. Isama niyo sa panalangin ang mga hari o presidente at mga nasa kapangyarihan. Sino yung nasa kapangyarihan? Mga taong mayayaman, mga taong may impluwensya. Ipanalangin din natin sila. Bakit? Ano layunin? Para makapamuhay tayo ng tahimik. Kaya yung mga digmaan na yan, ipanalangin natin na sana'y matigil na. At yan ay matitigil lang sa pasya ng kanilang presidente. Di ba? Totoo po yun eh. Di ba? Ano layunin pa? Para makapamuhay na tayo ng tahimik at mapayapa. Basta na lang bang tahimik at mapayapa? Aba, hindi. Na may kabanalan at tamang pag-uugali. Yun ang ating ipanalangin. Alam niyo, mga kapatid, itong ating pinag-aaralang ito'y napakahalaga, lalo na po sa panahon natin ito. Sa magkabi-kabila, nakaamba ang panganib talaga. Konting-konting pagkakamali lang ng desisyon ang mga presidente ay baka magresulta ito sa isang nakakagimbal na mga digmaan. O, mga digmaan sapagkat nangyayari na ngayon. Baka maging ang resulta nito'y malaking digmaan pambuong mundo. Kaya ipanalangin natin sila. Tungkulin po natin yon, panawagan po yon sa mga lingkod ng Diyos. Hindi sinabing mag-rally tayo. Hindi. Isigaw natin doon sa kalye. Hindi. Sa mga lingkod ng Diyos, ipanalangin natin. Yung pagka yun ay yung kanilang hinihingi ay ika nga ay nangyari, kaya ang pasasalamatan ng mga tao sila, maraming salamat sa rally ninyo. Pero kung ang ating gagawin ay mananalangin tayo sa Diyos at nagkaroon ng kapayapaan, sa Diyos sila magpapasalamat. Hindi ba tama yun? Sa Diyos sila magpapasalamat. Sa Diyos tayo magpapasalamat. Pero yung iba nagpapakita ng puwersa. Di ba? Iba kami, iba itong samahan, kami lang makagagawa nito. Kaso yung kanilang rally, hindi ho nangyari yung gusto nila eh. Yan ang katunayan na dapat talaga sa taong namumuno, lalo sa relihiyon, pag nagpasya ka, tiyakin mo ng pasya mo ay makadiyos. Hindi yung para lang ipadama at ipakita ang kapangyarihan. Huwag ganun. Mapapahiya ka lang. Di ba? Mapapahiya ka lang. Ang mga tao ngayon ay matalino naman na. Di ba? Na ang alam nila na iboto sila o hindi. Kung sila ay talagang mananalo, mananalo sila. Kaya mga kapatid, ang ating stand bilang mga iglesia ni Yahushua, tayo ay laging sa panig ng Diyos. Ano gusto ng Diyos? Manalangin. Manalangin sa Kanya para pag nagkaroon ng peace, na-attain natin ang peace, sa Diyos tayo. Lahat. Salamat sa Diyos. Hindi salamat sa grupo na ito. Mga kapatid, ayon po sa Biblia, ano pa ang isa sa layunin ng Panginoon Diyos sa paglalagay ng mga government officials? Next slide. Ganito po sa unang Pedro. Ganito nakasulat. Ayan. Alang-alang sa Panginoon, magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan. Hindi ito tagapamahala ng iglesia, Kasi may tagapamahala ng iglesia o relihiyon at mayroon namang tagapamahalang gobyerno. Dito, ang tinutukoy diyan, gobyerno. Alang-alang sa Panginoon, magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan. Maging sa emperador. Nakita ninyo? Emperador na may pinakamataas na kapangyarihan. O sa mga gobernador na sinugo ng Diyos para magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Yan po hindi na kailangan nating i-elaborate yan. Sabi nga sa English sa God's Word, place yourselves under the authority of human government to please the Lord. Para maluwalhati ang Diyos, pasakop tayo sa human government. Obey the emperor. He holds the highest position of authority. Also, obey governors. Kaya pasakop tayo. Gusto ng Diyos po yan.
mga kapatid. O, katumbas ng mga emperor ngayon, presidente, di ba? Kasi emperor, mayroon siyang imperyo na pinaghaharian. Mga governors hanggang ngayon, existent pa rin yan, di ba? Na nag-i-exist pa rin ng mga governors. Kaya anuman ang opinyon, anuman ang gusto ng tao, sino man ang iboto ng tao at malagay sa pwesto, sumampalataya tayo, lagay ng Diyos yan, mga kapatid. Sumampalataya tayo, lagay ng Diyos po sila. O, alam niyo mga kapatid, ang sabi nga, mayroong iba na ang kanilang pag pinag-uusapan yung topic ay discussion tungkol sa relihiyon. Nagtatalo-talo po sila. Tungkol sa politika, nagtatalo-talo din po sila. Di ba? Hindi katanggap-tanggap o hindi ipinahihintulot ang wika na tayo ay magsalita tungkol sa gobyerno at tungkol sa relihiyon. Sa relihiyon na lang tayo. Mga kapatid, hindi natin. Tayo wala pa sa bayang banal. Ano ba naman kayo? Yan ang ating sinasabi sa iba. Pero tayo mga iglesia ni Yahusha, alam na natin yan. Alam natin, ang gobyerno nandyan. Kung walang gobyerno, lalong magulo. Kung may gobyerno na nga po ang magulo na lalo kung wala. Di ba? Kung walang konstitusyon na sinusunod, aba, kung ngayon nga mayroong konstitusyon, gusto pang labagin Teka muna, alamin kaya natin ang salitang politika. What is the origin of the word politics? Di ba, mga kapatid? Mabuti alamin natin muna yung mga kahulugan, yung sa Wikipedia, let us go there. Ito nakasulat. Politics, from ancient Greek, politica, affairs of the cities, is the set of activities that are associated with making decisions in groups or other forms of power relations among individuals, such as the distribution of status or resources. The branch of social science that studies politics and government is referred to as political science. Kaya pagkang iyong sa kolehiyo ang iyong tinitake up ay ang political science, ang sabi, branch of social science that studies politics and government. Yan ang political science. Kaya yan palang salitang politics, galing sa ancient Greek, politika, nang ibig sabihin po ay affairs of the cities, mga usapin ng mga lungsod. Kaya naiintindihan natin, mga kapatid. Kaya nagkaroon tayo ng ideya kung kailan ginamit kung anong ibig sabihin ng politika. Let us learn more po. Ang sabi pa, next slide. Ito pa po ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid. Ayan. Politics may be used positively in the context of a political solution which is compromising and non-violent, or descriptively as the art of science of government. But the word often also carries a negative connotation. The concept has been defined in various ways, and different approaches have fundamentally differing views on whether it should be used extensively or in a limited way, empirically or normatively, and on whether conflict or cooperation is more essential to it. Kaya diyan po ay ating nabasa na ang isang kahulugan ng politika ay maaring sa isang positibo o mabuting konteksto, political solution, which is a compromising and non-violent. Yan ang tamang gobyerno, non-violent. Diba? Compromising, ibig lang sabihin po ay talagang sila ay gumaganap sa kanilang katungkulan. Art of science of government. Yan ay isang art or science of government, but the word often also carries negative connotations. Minsan ay nagiging negatibo ang konotasyon ng salitang politika. The concept has been defined in various ways. Di ba? Whether it should be extensively or in limited way, maaaring malawakan o sa limitadong paraan.
Konklusyon hango sa obserbasyon. Pag sinabing empirical, yan ay konklusyon hango sa obserbasyon at eksperimento imbis na manggaling sa isang teorya o dalisay na lohika. Yan ang ibig sabihin ng empirically. At saka yun namang normatively ayon sa pamantayan. Ito pa, a variety of methods are deployed in politics, which include promoting one's own political views among people. Kaya halimbawa, mayroon kang mga views, pananaw tungkol sa politika, eh karapatan mo yon, di ba? Yan ang kasama diyan sa ating pinag-aaralan. Negotiation with other political subjects, making laws. Yan ang trabaho ng mga politiko eh. At lalo na sa Kongreso, Senado, they have to make law. Mayroong mga lawmaking bodies katulad ng Sanhedrin, panahon ng mga apostol, di ba? Kabilang diyan si Apostol Pablo. And exercising internal and external force. Ang kanilang mai-execute o kanilang maisakatuparan ang panloob at panglabas na puwersa. Meron silang kapangyarihan panloob at saka panglabas, including warfare against adversaries. Yung paglaban sa mga taong kalaban nila ng gobyerno. Sino yan? Yung mga komunista, yung mga taong ayaw sa gobyerno, di ba? Hindi naman natin papayagan sa isang bansang matino ang gobyerno na pasakop tayo sa mga grupong walang Diyos. Hindi maganda yon. Hindi na natin ma-exercise ang ating spiritual na bahagi ng tungkulin natin sa ating Diyos na lumalang sa atin. Politics is exercised on a wide range of social levels. Well, kailangan nating malaman yon na isasagawa nila yan sa isang malawak panglipunan. From clans and tribes of traditional sovereign states to the international level. Totoo nga naman yon, di ba? Ang gobyerno, malawak ang kanilang mga tungkulin sa mga sosyedad, sa magitan ng modernong lokal na gobyerno, mga kumpanya at mga institusyon. Meron silang soberenya, may kapangyarihan sila over doon. At maging sa mga international level, meron silang karapatan na ibinigay sa kanila. Ngayon, ang tanong natin, mga mahal na kapatid, ang tanong ay ito, saan galing? At ano at kailan ginamit ang salitang politics? Next slide. Ito nakasulat. Sa Wikipedia pa rin. Ito. Etymology. The English word politics has its roots in the name of Aristotle's classic work, Politica, which introduced the ancient Greek term politica, affairs of the cities, in the mid-15th century. Aristotle's composition was rendered in early modern English as politics, which became politics in modern English. The singular politic first attested in English in 1430, coming from Middle French politic, itself taking from politicus, a Latinization of the Greek politicus from polites, citizen, and policity. Kaya pag sinabing politics, ang etymology, ang pinanggalingan po ng salitang politics ay galing po, has its roots in the name of Aristotle's classic work, Politica, which introduced the ancient Greek term politica in the mid-15th century. Kaya ang Biblia ay natapos na. Di ba mga kapatid? First century tapos na Biblia. 15th century lang, pinasok yung salitang politika. Kaya wala tayong mababasang politika sa luma at bagong tipan. Kaya hindi katakataka na ang politics ay ngayon lang natin nalaman. Bakit ang sabi? Ito, in the mid-15th century, Aristotle's composition was rendered in early modern English as politics, and which became politics in modern English. Mga kapatid, yan po sa ating pinag-aralan yan. Pag sinabing mid-15th centuries, maaring around 1450 hanggang 1500, mga kapatid. Ipinasok yang salitang politics. Ngayon, ating pong pag-aaralan itong ating katanungan na ito, mga kapatid. Bagamat,
ang Panginoong Yahushua ang may gusto na tayo po'y pasakop sa gobyerno, yung mga government officials, sa kanilang mga decree, sa kanilang mga alituntunin, pero may limitasyon. Ano yan? Tingnan natin. Nasa Biblia po. Ganitong ating mababasa. Next slide. Ating pakinggan ito. Ayan. Dito po sa aklat ng Marcos. Bago natin basahin po itong nasa aklat ng Marcos, atin po munang basahin itong nakasulat po, ibig ko sabihin yung Daniel. Basahin muna natin itong nakasulat po sa Marcos. Ano, mga kapatid? Atin pong basahin itong nakasulat yan sa Marcos. Ang tanong natin ay ito, mga kapatid. Komot yang salitang politics ay ipinasok lang noong mid-15th century. Kaya hindi natin dapat ipagtaka, ulitin natin, kung walang salitang politics sa Biblia. No? Ngayon, ang tanong po natin, anong katumbas sa Biblia nung politics? Next slide. Ito nakasulat sa Mateo. Let us go to Matthew 2:16 to 18. Do we have that? Okay, that's not there. Let us go back to Marcos 12:13 to 17. Before po, basahin po natin yan, i-quote ko na lang po sa inyo. Pakibasa po ninyo sa Mateo 2:16 to 18. Ang katumbas po ay rule. No? Kasi, pag binasa ninyo yung decree at order, yan sa Exodus 1:22. Pag sinabi po na ang gobyerno ay inilagay ng Diyos para pangasiwaan ng mamamayan, na sakop po nila, naglalagay sila ng mga decree, ng mga rules. Dapat nating sundin po yon. Bakit? Sapagkat ang gobyerno, lagay ng Diyos po yan eh. Di ba? Kaya ano man ang batas na kanilang ilagda, sundin natin. Pero may limitasyon, mga kapatid. At yung limitasyon na yan ay mamaya atin pong ipaliwanag. Sabi nga, hindi po labag sa ating pananampalataya na atin pong pag-usapan ang tungkol sa politika. Bakit? Iglesia tayo ni Yahushua, nasa mundo tayo. Hindi natin maiwasang tayo po ay makilahok sa plano ng gobyerno. Halimbawa, sinabi ng gobyerno, may COVID ngayon eh. Kaya gumamit kayo ng face mask. Susunod tayo doon. Decree yun eh. Rule nila yun eh. Which is, ikabubuti natin. Halimbawa, sinabi naman ng gobyerno na, para maiwasan ang masyadong traffic, ito gawin natin. Sumunod tayo. Huwag matigas ang ulo. Di ba, mga kapatid? Kaya, mga kapatid, hindi isang bagong bagay yan. Kaya noong magkaroon ng COVID, di ba? Tayo dati ay sumasamba na talaga sa bahay-bahay eh. Yung iglesia ang pinanggalingan natin, abay tuloy pa rin ang pagsamba nila doon sa kanilang mga chapels. Di ba? Meron silang mga mass. Pero hanggang sa dumating ang panahon, napilitan na rin sila na sa bahay-bahay. Bakit? Baka ipasara yung kapilya nila. Bakit? Decree yun ng gobyerno eh. Di ba? Sa ikabubuti rin. Para wag lumaganap at mag-spread out itong COVID noong panahong yon. Di ba? Kaya yung ating ginagawa, na tayo sumasamba sa bahay-bahay, pinagtatawanan nila tayo nun eh. Naalaala ko po yun eh. Pasensya na po, natatalakay natin ito. Ang pagsamba niyo ang umika sa bahay-bahay, hindi pakikinggan ng Diyos yan. Walang kabuluhan yan. Dito sa kapilya dapat. O ba't kayo? Sa bahay-bahay din noon. Di wala rin kabuluhan pala yun. Kaya yun ay nagiging sila panatiko, na pag wala ka raw sa chapel, you cannot worship God. Ang sabi ng Kristo doon sa babaeng taga Samaria, darating ang panahon, hindi na kayo sasamba sa bundok na ito o sa Gerizim. Maging kami, hindi na rin mga Hudyo, hindi na rin sasamba sa Jerusalem. Darating ang panahon, hindi na mahalagang ang lokasyon, hindi na mahalagang lugar, kundi ang mahalaga yung tunay na pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, mga kapatid. Tanong, mga kapatid, ano katunayan ng government ay hindi masamang tayo makipag-deal sa kanila? Sino po bang
nakiharap sa mga taong gobyerno noon. Eto, pakinggan natin at ano ang nangyari noon. Ito po yan, sa pinapunta ng mga pinuno ng mga Hudyo kay Yahushua ang ilang pareseyo at ilang tauhan ni Herodes. Si Herodes, representante ng gobyerno. Pareseyo, representante ng mga relihiyon ng mga Judaismo. Pinapunta kay Yahushua upang subaybayan ang mga sinasabi niya para may maiparatang sila laban sa kanya. Nako, talagang mga tao noon talaga sa nung panahon ng Kristo, nang nangangaral na ang Kristong Panginoon natin hinahanapan siya ng mga bagay na maiparatang sa kanya. Kaya nagkaroon din ng conspiracy. Sino yon? Ilang pareseyo, religious. At saka Herodes, gobyerno, nagkaroon ng conspiracy para kanilang subaybayan ng Kristo nang may maiparatang sila sa kanya, laban sa kanya. Kaya lumapit sila kay Yahushua at nagtanong, Guro, alam po naming totoo ang mga sinasabi nyo at wala kayong pinapaboran. Sapagkat hindi kayo tumitingin sa katayuan ng tao, kundi kung ano ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos ang siyang itinuturo ninyo. Alam nyo, yan ay mga pambobola. Yung sinasabi nitong mga ilang pareseyo, itong mga representante ni Herodes o gobyerno. Di ba? Akala nila, mauutakan nila ang Kristo sa madalit sabi, no? Alam mo naming nagsasabi kayo na totoo kung anong itinuturo nyo ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, eto tanong nila, para mahanapan ng mali ang Kristo, no? Ngayon, tama po ba na tayo mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma? Ano yan? Gobyerno, Roma. Tanong ng ilang Hudyo na umuusig sa Kristo, tama po bang tayo mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma? Dapat po ba tayong magbayad o hindi? So, ang kanilang tanong ay, sabi nga ay, a yes, no question, a polar question, a binary question, or a close-ended question. Nang isasagot mo lang, oo o hindi. Sabi, dapat po ba tayong magbayad o hindi? Pero, sinagot ba sila ng Kristo? Oo o hindi? Aba, hindi. Etong sabi, sa 15, pero alam ni Yahushua na nagkukunwari lang sila. Kaya sinabi niya, bakit ninyo ako sinusubukang hulihin sa tanong na yan? Magdala nga kayo rito ng pera at titignan ko. Dinalhan nga nila ng pera si Yahushua. Si Yahushua. Nagtanong si Yahushua, kaninong mukha at pangalan ang nakaukit sa pera? Sumagot sila, sa emperador. Kaya sinabi ni Yahushua sa kanila, ibigay niyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. Namangha sila sa kanyang sagot. Sino ito? Ang Panginoong Yahushua nakipag-usap sa taong gobyerno at ilang mga taong kabilang sa reliyon, yung mga pareseyo. Nag-usap tungkol sa pagbabayad ng buwis. Kaya diyan, ang sagot ng Panginoong Yahushua, sapagkat alam naman niyang siya'y sinusubukan nila para mahanapan nila ng ang Kristo ng pagkakamali laban sa kanya, ang Kristo nagsalita, ibigay niyo para sa emperador, sapagkat ang Kristo ay matalino at may patnubay ng Diyos Di ba? Hindi niya sinagot na, oo, hindi, magbuwis kayo, awag, hindi. Sino ba nasa emperador? Ang nakasulat doon sa coin. Emperador, ibigay niyo sa kanya. Ibigay niyo kay Cesar ang para kay Cesar, ang sa Diyos ay para sa Diyos. Kaya hindi natin maiiwasang makipag-deal sa mga politiko Ang Kristo mismo, ayan, di ba? Nagkaroon ng karanasan laban sa mga ilang kabilang sa ibang relihiyon na mga tao, relihiyosong tao at gobyerno. Kaya tayo man, ganun din mga kapatid. Sa panahon natin, may mga taong nangangampanyang politiko, hindi natin pwedeng talikuran yun Makinggan natin sila. Makinig tayo. Wala pa tayo sa bayang banal. Wala pa tayo sa millennial kingdom. Narito pa tayo sa mundo. Kaya kailangan sa atin po ay maging open-minded. Hindi natin pwedeng sabihin, alisin ang gobyerno, relihiyon na lang ang maghari. Hindi ganon. May gobyernong inilagay ang Diyos para sa ikabubuti natin at parusa sa dapat naman na parusahan. Kaya ang sabi nga po dyan sa 13,
1:2 ng Roma, nabasa na natin kanina. Oh, let everyone be subject to the government authorities. Kaya kailangan tayo maging subject o maging pasakop tayo sa mga nasa gobyerno. Pero mayroon po na ibinabala. Ang ating pagpapasakop sa gobyerno ay mayroon po na limitasyon. Tama, nasa Article 3, Bill of Rights, Section 4 of the Philippine 1987 Philippine Constitution, we have to submit ourselves to the government. Kailangan po yun, pero ito limitasyon. Next slide, Daniel 3:16 hanggang 18. Ito nakasulat, mga kapatid. Sumagot silang tatlo. Ito yung tatlong Ebreo. Misak, Sadrak at Abednego. Mahal na hari, wala po kaming masasabi tungkol dyan. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa ribultong ginto na ipinatayo ninyo. Hari, kausap ng tatlong Ebreo, gumawa ng ribulto na pinasasamba niya lahat. Lahat ay lumuhod, tatlo lang nakatayo. Ang natira, yung tatlong Ebreo. Ano ang sabi sa utos ng haring? Lumuhod kayo dito sa ipinatayo kong ribulto. Ang sagot ng tatlong Ebreo ay maliwanag. Ililigtas niya kami. Ililigtas kami ng Diyos na si Yahuwah. Pero ano ang kanilang pangalawang sinabi? Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos. Ganong katibay ang paninindigan ng tunay na mananampalataya. Kaya may limitasyon kapag ang iniuutos ng gobyerno o ng nasa pamahalaan, government officials, ay hindi na naaayon sa kalooban ng Diyos. Aba, gayahin natin ang tatlong Ebreo. Nanindigan sa sila. Iligtas man kami o hindi namin gagawin yung ipinagagawa mo. Dapat mong malaman, hindi namin sasambahin ang ribultong ipinagawa mo. Sino pa ang katulad din yan, paninindigan yan? Next slide. Ganito nakasulat sa Gawa. 5:27, 28, 29. Pakinggan po natin, mga kapatid. Next slide. Sa aklat ng mga gawa, ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Ayan. Dinala nilang mga apostol doon sa korte ng mga Hudyo. Ano yung korte? Gobyerno. Kaya mga apostol, humarap din sa gobyerno. Tayo, hindi rin natin maiwasan yan. Pero ano nangyari noon? Ba't sila nasa korte? Gawa ng kanilang pangangaral. Pinagbawalan sila. Ano ngayon ang sabi ng punong pare? Sinabi ng punong pare sa kanila, hindi ba't pinagbawalan na namin kayong mangaral tungkol kay Yahushua? Alam niyo ang nagsalita diyan, punong pare. Relihiyon, puno ng relihiyon. Nang sabi nila sa mga apostol, sa harap ng korte o taong nasa gobyerno, hindi ba't pinagbawalan na namin kayong mangaral tungkol kay Yahushua? Pero tignan ninyo ang inyong ginawa. Kumalat ng inyong aral sa buong Jerusalem at kami pa ang pinagbibintangan ninyong pumatay sa kanya? Ito sagot ng mga apostol ngayon. Sumagot si Pedro at ang mga apostol at mga kasama, ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. Kaya ganyan din tayo dapat, mga kapatid. Kailanmat ang gobyerno ay lumagda ng kautusan na pipigil sa ating paglilingkod sa Diyos, diyan na, kahit ibuwis natin ang buhay natin. Mamatay na naglilingkod sa Diyos. Hindi yung mabuhay ka lang, sukdo lang labagin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, susunod tayo sa batas ng gobyerno hanggat ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ang gobyerno ay dapat tuparin nila ang batas ng buong sipag
may karunungang tama, may katarungan at kabaitan na ginagabayan sila ng kanilang mabuting pananaw. Meron din namang mga tao kasing nasa gobyerno na nakabatay sa Biblia ang kanilang mga ginagawang mga desisyon. Katulad halimbawa ng kasalukuyang katotohanan dito sa Amerika, na dito'y marami ngayon na nagrarally nang sabi noong nahalal na presidente, there are only two genders, male and female. Lalaki at babae. Dalawa lang. Oh, hindi marami. Dalawa lang. Ngayon, anong ating stand? Ito, pakinggan natin. Mateo 19:4-5. Ganito nakasulat, ating basahin, mga kapatid. Ito po ang ating mababasa. Next slide. Mateo 19:4-5 sa aklat po na sulat ni Mateo. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Next slide. Mateo, mukha tayo napuputol. Sumagot si Yahushua, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan na sa simula pa lang nang likay ng Diyos ang mundo, ginawa niyang tao na lalaki at babae? Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa? Ang pahayag ng Panginoong Yahushua ay patanong, sumagot si Yahushua, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan na sa simula pa lang ng likay ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae? Kaya dalawa lang ang gender. Sa kasulatan yan. O eto, basahin po natin. Huwag na natin basahin. Hahaba tayo, no? Sapagkat ang sabi nga, at nilikha ng Diyos, aklat ng Henesis, nilikha ng Diyos sila na lalaki at babae. Tatang pinagbatayan ng ating Panginoong Yahushua, diyan sa tagpong ating binasa sa Mateo, dalawa lang ang gender. Kaya pagpipili tayo ng mga politiko at ang kanilang plataforma ay labag naman sa Biblia, teka muna, mag-isip-isip tayo. Kung ang gusto nila, pinapayagan nila ikasal ang parehong gender, pinapayagan nilang ikasal, naku po, pinapayagan nilang abortion. Ano ba yung abortion? Abdi, ikaw ay para kang pumapatay ng buhay. Ano ba sabi ng Biblia? Next slide, ito nakasulat mga kapatid. Pagdating sa buhay, ito, ating basahin ito. Sa araw na ito, tinawag kong langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin ninyo, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal, pati ng inyong mga anak. Kaya diyan ay inaalok ng Diyos ang tao. Kung ilalagay ko sa harapan mo, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa, piliin sana ninyo. Ang buhay. Kaya pag binasa nyo sa Biblia English, today I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life so that you and your descendants might live. Choose life. Pro-life. Kaya yung abortion ay hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. Di po ba? Kaya tayo ay pipili ng mga tao na sila po ay nandoon sa panig ng kung anong gusto ng Diyos. Piliin mong buhay, pro-life. Kaya sa ating pinag-aralan ito, ating niliwanag sa pamamagitan ng mga talata at mga referensya na yan po palang salitang politika ay hindi masama po yan. Bakit? Sapagkat yan po ay isang sistema, no, ng pagpapatakbo sa pamamahala sa mga mamamayan ng isang bansa. Mayroon pong masama, may mabuting gobyerno. Kung masama, may dahilan ng Diyos na inilagay. Di po ba? At kung mabuti naman, may dahilan ng Diyos. Di ba? Katulad ng Babylonia na sumakop sa Israel, masamang hari po yun. Pero anong dahilan? Para ipalasap sa Israel ang parusa sa ginawa nilang pagtataksil sa Panginoon Diyos sa ikabubuti ng bayan niya.
Kaya nung sila'y matuto naman ginamit ng Diyos ang isa namang gobyerno ng Persya, si Ciro, para palayain ang Israelita na noon ay nasa ilalim ng pangaalipin ng gobyerno ni Nabucodonosor. Nakita ninyo? At pinayagan naman itong gobyerno ng Persya na si Ciro. Sige, i-rebuild nyo ang inyong templo. Kaya na i-rebuild ang Second Temple. Kaya ginagamit ng Diyos yung masama at mabuti para sa kanyang purpose, para matupad ang kanyang layunin sapagkat ang lahat ng nangyayari sa mundo at mangyayari pa, scripted na. Alam na ng Diyos yan Alam niya na ang mangyayari. Pero ang lahat ng mga ito ay nangyayari. Masama man ang nangyayari, mabuti man ang nangyayari, lahat ng yan ay sa ikabubuti ng mga taong umiibig sa Diyos. Kaya tayo na nasa iglesia ni Yahushua, ang ating sinusunod po rito ay ang kalooban ng ating leader. Sino ang ating leader? Iglesia ni Yahushua. Tagasunod tayo ni Yahushua. Tinig ng ating Panginoong Yahushua na ating itinuturing na ating pinakapinuno. Hari ang ating sinusunod. Hindi ang tinig ni numan, kundi ang tinig ng ating Panginoong Yahushua. Ang ating pong pinag-aralang ito, sana'y magdagdag sa atin ng kaalaman para lumawak ang ating pag-iisip. Sapagkat ang sabi, ang mga Biryano ay open-minded sila. Pag sinabing open-minded, hindi lang isang aspeto ng kaalaman, sangay ng karunungan ng alam nila, kundi malawak. Kaya nga open-minded sila. Ito ang ibig ng Diyos na mapasa ating Panginoong Yahushua. Kung taglay natin ito, magiging malawak ang ating pananaw, pero ang ating pananaw, ang ating perspective, ay dapat ay nakasalig sa Biblia sa ating pananampalataya. Dikta ng ating pananampalataya at hindi dikta ng kung sino-sinong tao na nasa paligid natin, kundi yung kung ano ang nakabatay sa Biblia o sa mga salita ng Diyos. Tumayo po kayo at tayo mananalangin. Ama namin Diyos, salamat ng marami sa iyo. Dinaragdagan mo po ang aming mga kaalaman. Ibinibigay mo sa amin ang mga katotohanan ito para kami po ay makagalaw at makakilos ng mapayapa sapagkat alam namin ang aming ginagawa. Alam namin ang gobyerno'y inilagay mo para pangasiwaan ang bayan. Ang pamamahala o ang pangangasiwa ay dapat ay nakabatay sa katotohanan, makatarungan at pantay-pantay. Subalit, may mga masasamang tao na nasa gobyerno. Meron din namang mga mabubuti. Pero anuman ang kanilang kalagayan, iisang aming pananaw, ikaw ang naglagay sa kanila. Sa layuning makadiyos, hindi sa layunin namin, kundi sa layunin mo na Ama, hindi namin alam, sapagkat ang pag-iisip mo ay iba sa aming pag-iisip. Ang paraan mo'y hindi paraan namin. Kaya amin pong hinihiling sa iyo na sana kami dagdagan mo ng isang malawak at matalinong pag-iisip na nakaayon sa gusto mo upang anuman ang mangyari, maging panatag kami. Basta't kami po ay laging nanghahawak sa iyong mga kalooban. Purihin ka dakilang Amang Yahuwah, sinasamba ka namin sa pagkakataong ito at sana'y patuloy mong basbasan ang mga pinuno ng mga bansa, ang mga nasa kapangyarihan, alang-alang sa kapayapaan. Umaasa kaming lubos, tinanggap mong aming pagsamba, inari mong aming panalangin sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen.
biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo sa nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong mga reminders po. Ganitong ating mababasa sa reminders natin. Una, ay patuloy po natin na ipanalangin ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, yung mga nasa gobyerno, mga sa kapangyarihan, katulad ng ating nabanggit sa ating pagsamba. Sabi, please share our faith to others and tell them that they can worship via Zoom at 403-356-689 or via Facebook Live or through our website www.churchofyahushua.org. Meron po tayong podcast po, 1001 Berean Questions every Thursday po, alas 9 ng gabi dito po sa amin, sa Jacksonville, sa Eastern Time. At saka dyan naman sa Pacific ay katulad sa California, alas 6. Kapag nauuna tayo ng 3 oras sa kanila. Kaya diyan ay tinatalakay natin ang mga iba't ibang mga napapanahong paksa. Di ho ba? Pero ang ating paring nagiging saligan ay ang banal na kasulatan. Kaya nagbabasa rin tayo ng mga talata ng Biblia. Umaasa kami na yan po'y maliwanag sa inyo. Hanggang diyan po at tayo po'y natatapos na. Puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkakyat na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y dinggin. Mga labing ng iglesia, ipagtanggol ang katwiran gamit ang salata